Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang butil na ipinula ay ang banal na salita, paghahasik ay ginawa ng poong gurong dakila upang tanay sumagana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niyang sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko sa inyo mula pa nung una. Marami akong masasabi at maihatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isa ka ba dun sa mga tao na lagi na lamang gustong patunayan ng sarili? Sa buhay mo ba ngayon, pilit mo pa rin sinisikap na mapagtagumpayan o makuha yung tiwala ng mga tao? Tiwala ng magulang, tiwala ng asawa, tiwala ng kaanak. Marami po sa atin ang namumuhay araw-araw na ang hangarin ay patunayan ng kanyang sarili. Pagawang makuha yung tiwala ng iba. Kung titingnan po natin ang Ebanghelyo, ang Panginoong Jesus ay nagsasabi na hindi nyo mapaniwalaan na ako na nga. Ako ang ako nga. Ibig sabihin, ako na yung sinugo. Ako na yung ipinangakong Mesiyas. Ako na yung mga ipinangako nung una pa na magiging tagapagligtas. Ngunit,
sa hindi magandang pangyayari o sa kalungkutan, ay maraming hindi naniwala sa Panginoon. Sa lahat ng kanyang mga ginawa, himala, pangangaral, ang mundo naninanatiling hindi naniniwala sa Kanya. Sa katunayan, hanggang sa huling sandali ng buhay ng Panginoon sa lupa, hindi pa rin maibigay ng mundo ang tiwala sa Panginoong Hesus. Ang Ebanghelyo ay nag-aanyaya po sa atin na pagsumikapan po natin na pagtibayin ang tiwala natin sa Diyos kaysa pilitin natin na makuha ang tiwala ng iba. Pagsumikapan po nating pagtibayin ang tiwala natin sa Diyos kaysa pilitin natin na buong buhay natin wala tayong ginagawa kung hindi makuha ang tiwala ng kapwa sa atin. Mayroon tayong gustong patunayan sa buhay. Gusto natin, may ilan sa atin, pagdating ng panahon, ipamumukha mo sa taong ito. Ito yung iniwan mo. Ito yung pinabayaan mo. Ito yung sinayang mo. Ito yung hindi mo pinagtiwalaan. Ito na ako ngayon. Yun ang pangarap ng marami sa atin. Dumating sa panahon na babalik at babalikan natin yung mga tao na nagduda, nag-alangan sa atin, nagkait ng tiwala para ipamukha sa kanila na sila ay mali at tayo ay tama. Pero, yun ba talaga dapat ang hangarin natin? Papaano kung hindi dumating yung sandaling iyon? Ang buhay ba natin, maituturing na lamang natin parang isang kabiguan or failure? We do not live to prove ourselves to the world. We live to strengthen our trust in the Lord. Pagsumikapan po natin higit sa lahat, hindi ang makuha ang tiwala ng tao, ng mundo sa atin, kung hindi pagtibayin ang tiwala natin sa Diyos. Sa Ebanghelyo, nakita niyo po at narinig natin yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, lahat ng aking sinasabi, lahat ng aking ginagawa, ang lahat na ito galing sa nagsugo sa akin. At hindi niya ako pababayaan, ang sabi ng Panginoon. Marahil yun paanyaya sa atin. Bitawan na natin, iwan na natin yung ating pagpipilit na makuha ang tiwala ng iba. Bagkus, tumingin tayo sa Panginoon. Ang ating bigyan ng kaukulang pansin, panahon at lakas ay pagtibayin yung tiwala natin sa Diyos. Mayroon pong isang bagong empleyado sa isang kumpanya. Punong-puno siya ng pag-asa, punong-puno ng sigla. Sabik na sabik siya sa bagong kanyang pinagtatrabahuhan. Makalipas lamang ng ilang buwan, napagtanto niya may mga tao sa kumpanyang iyon na parang naninira sa kanya. Nagsasalita, nag-iingay, nagbubulong-bulungan, nagkakalat ng mga bagay na alam niya pawang kasinungalingan lamang. Pero ang lalaking ito hindi nagpatinag. Ano ang ginawa niya? Nagdasal siya para magkaroon siya ng self-control o pagpipigil ng sarili. Maliban sa pagdarasal, nagsumikap pa rin siya. Lalo pa ng dinoble ang kanyang pagsusumikap sa pagtatrabaho. Wala pang 3 taon, naungusan na niya yung mga nadatnan niya dahil wala pang 3 taon, siya ay na-promote na sa mas mataas na posisyon. Ito ay dahil hindi siya nagpatinag, hindi siya nagsayang ng oras, lakas para indahin, para problemahin yung mga sinasabi ng iba sa kanya na tila parang walang tiwala sa kanya. Bagkus, nagsumikap siya na tumibay ang tiwala ng Diyos sa kanya
at nagsumikap siya na lalong lumawak ang tiwala niya sa kanyang sarili sa paghahanap buhay at pagsusumikap sa kanyang trabaho. Gusto niyo pa rin po ba na makuha ang tiwala ng iba? Gusto niyo pa rin po ba na magpagod at magpilit? Gusto niyo po rin po ba na yan pa rin ang maging hangarin ninyo at pangarap sa buhay? Mayroong iniaalok ang Panginoon sa atin mula sa Ebanghelyo na higit sa lahat, ang pagsumikapan po natin ay ang pagtibayin ang tiwala natin sa Diyos.